Nawaing magtagumpay si Ginoong Luntian. Protektahan ang pamilya Flores. Si Mateo sa bahay natin, walang bayad na kumain ng 10 taon, pero pinaminiwalaan pa ni Senyorita, araw-araw nagdarasal, nakakapanlumo para kay Senyorita. Mahina ka lang. Pinaka-importante kay Senyorita, si Ginoong Luntian. Kung marinig ni Senyorita, malalagot ka. Senyorita, Gino, sa karawan ni Tio Carlos, may bago kang damit. Pumunta po kayo. Gino. Huwag kang basta-basta pumasok. Pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Ang 10 taon, isang araw na lang matatanggal na ang aming kasal. Sa oras na yon, ako ay aalis. Samantala, 10 taon na kaming engaged. Ako ay sa kanya na. Kahit matanggal ang kasal, hindi magbabago. Kaarawan ni Tio Carlos. Magbihis po kayo. Tara na po. Siya ang fiancé ni Senyorita Flores. Ang tela niya. Nun, isa lang ang piraso ng telang liwanag. Maraming nagsasabi, ang kanyang buhay may katulong sa pagkain. Pinapahalagahan ng Flores? Baka siya ang mapapaunlad sa pamilya Flores? Para sa akin, gusto lang niya ng luho. 10 taon na. Ang pamilya Flores parang dati pa rin, di ba? Isa siya sa 4 na maharlikang pamilya. Si Antonio, Mahal niya si Senyorita Flores. May magandang palabas. Antonio, huwag kang magalit. Mapandin lang siya. Pinaniwala niya si Lolo na ikasal kay Marian. Sabi ko lang, ikaw ang para sa kanya. Kung hindi dahil pinadala ako ng pamilya sa ibang bansa, si Marian sana ang aking fiancé. Pinagnakaw lang ng manghuhula. Akala ko isang kilalang tao. Palibasa'y mapandin lang, manghuhula na kumakain ng libre. Palabas lang pala itong mapanlin lang na manghuhula. bakit? Walang masabi. Nahuli mo ako. Antonio! Ginong Luntian ay tagapagligtas ng Flores. Magpakumbaba ka! Marian, hanggang kailan ka malilin lang na manghuhula? Anong nagawa niya sa Flores? Sa iyo? Ang Luna ay isa sa 4 na pamilya. Kung ikakasal ka sa akin, pag-iisa ng Luna at Flores, mas uunlad ang Flores. Ang buhay ko, wag mong pakialaman. Ang pinili ni Marian Flores hindi nagkakamali. Lalo na kung wala si Gino, wala na ang Flores. Marian, talaga bang ipagtatanggol ang manghuhulang ito laban sa Luna? Pinoprotektahan, kulang ang tagapagligtas ng Flores. Ikaw ang nangunguna. Bakit kailangan mag-away ang dalawang pamilya? Magaling! Marian, huwag kang magsisi. Dahil sa manghuhula, babayaran ng Flores ang lahat. Antonio, huwag kang magalit. Niloko siya ng manghuhula. Huwag kayong mag-alala. Ang ama ang magpapasya. Antonio. Nagsisimula pa lang ang selebrasyon. Ikaw ay panauhing mahal ng Flores. Bakit kaalis agad? Panauhing mahal. Don Carlos, may Diyos na kayo. Di na kami kailangan. Antonio. Ano po itong sinasabi niyo? Ang Luna ay isa sa 4 na pamilya. Paano kami mapapabaya? Ama, si Mateo ang may kasalanan. Si Marian, ang babaeng yon, ipinagtatanggol pa siya. Sinasabi niya, ang Flores ay nasa Mateo. Nagalit si Antonio. Ang tagumpay ng Flores ay dahil kay Carlos. Siya'y walang ginawa, kundi magdasal at magastos. Ama,
Si Mateo ay may kapangyarihan. Walang makalapit sa kanya. Gawin natin ito. Antonio, huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng ito. Halika, maupo muna kayo. Ginoong Lunsyan, araw ng aking kaarawan. Dapat ay masaya. Ngunit dahil sa iyo, nagalit si Antonio. Ang malaman ito, para sa Flores, baka masama. Tio, Carlos, Ginoong Luntian, sa loob ng 10 taon, pinagkalooban ka ng Flores. Si Antonio ay maharlika. Kung magalit siya sa Flores, ang Flores baka hindi makayanan. Sa lahat ng aspeto, kailangan mong humingi ng tawad kay Antonio para sa Flores. Humingi ng tawad. Humingi na paumanhin. Tio Carlos, si Antonio ang nang-aapi. At saka, si Ginoong Luntian ay tagapagligtas ng Flores. Tagapagligtas. 10 taon sa Flores, binuhusan ng luho. Sinasabing para sa Flores, pero ang resulta, ang Flores nasa sentral pa rin. Ngayon, dahil sa kanya, nagalit si Antonio. Mapaumanin ka, yukuan si Antonio. Mapapanatili ka. Kung hindi... Umalis ka sa Flores! Ang Flores ay hindi tumatanggap ng walang kwenta. Tio Carlos! Ang 10 taong swerte na ipinagdasal ni Alfredo ay hindi kayang labanan ang walang utang na loob. Mas mabuti, 10 taon na. Panahon ng tapusin... Anong swerte? Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Isa lang ang tanong ko. Humingi ka ba ng paumanhin o hindi? Mateo, hindi ka humingi ng paumanhin at lilabanan ang Luna. Wala akong kasalanan. Itay, Ginong Luntian at si Antonio, respeyan na araw ngayon. Bakit mag-aaway pa tayo? Mapaginit lang ng ulo si Itay. Para din siya ikabubuti ng Flores. Alam kong hindi din mapagsyelo si Antonio. Gamitin natin ang tsa para magbatya tayo. Alam mo ba, ito ay tsa ng hari. Sa palasyo, ilang gramo lang ang meron. Hindi kayang bilhin ng ordinaryong tao. Mahal na mahal. Hindi mo ba nagustuhan? Akala mo ikaw ay isang kilalang tao? Pili-pili pa. Maganda tingang sa. Maganda nga ito. Ginoo, tanggapin niyo po. Wala nang samaan ng loob. Para na rin sa aking paggalang. Walang respeto. Ang pagtanggap ay peke. Ang kahihinatnan nito ay hindi kayang tanggapin ng Flores. Hindi ko matanggap. Hindi mo matanggap? Pinapakita ng respeto. Akala mo ikaw ay hari? Walang pasyensya. Malaking gulo. Kailangan niyang inumin ang tsa. Gino, biro lang po. May lubos akong respeto sa inyo. Gino, inumin niyo po ang tsa. Gino, sandali! Kung ito ay galing sa puso mo, iinumin ko. Mateo, patay ka na! Ipinasanla ni Alfredo ang kanyang buhay para sa kapayapaan ng Flores. Nasasaktan ba kayo? Tagapag-alaga, patulong po sa pamilya Flores. Sunod-sunod ang trahedya. May malubhang sakit ang lahat. May masamang espiritu. Walang kakayahan ako. Handang isakripisyo ang buhay. Patulong po sa pamilya Flores. Ang kapahamakan ng Flores ay tadhana ng langit. Kung tutulong ako, dadanasin ang karma at masisira ang pangsasanay. Maliban na lang. Maliban sa ano? Maliban kung itayo ang templo at gintong rebulto para sambahin ng mga tao para sa aking pagsasanay. Opo, handang ibigay ng Flores ang lahat para sa inyo. Patulong po, tagapag-alaga. Kung gayong, protektado ang Flores ng 10 taon. Ngunit kailangan ikasal sa iyong anak. Bilang miyembro ng Flores, protektahan kayo. Salamat, tagapag-alaga. Ang kasunduan ay mananatili sa pamilya Flores. Ipinasang lang buhay? Nalunod sa sakit si Tito kaya naniniwala sa iyo. Kumusta ang tsaa na may lason? Masarap ba? Kahit gaano kagaling, sa araw na ito, kailangan mo umalis sa bahay Flores. Ano sabi mo? Naglagay ka ng lason kay Gino? Hindi mo iginalang si Gino? Sabi ni tatay, bago siya mamatay, respetuhin si Gino gaya niya. Siya ang tagapagligtas ng Flores. Walang kwenta siya. Umiinom at kumakain lang dito. Akala niya importante siya.
Kung walang Flores, ikaw namang huhula, baka hindi ka nabuhay hanggang ngayon. Miguel! Ano nangyari? Doktor! Anong nangyayari? Anong nangyari kay Miguel? Okay pa siya kanina. Bakit biglang... Baka ito ang karma ng hindi paggalang. Walang kwentang karma! May gusto pumatay kay Miguel! May gusto pumatay kay Miguel! Ang may lason! Pumatay siya! Tatay! Pumatay siya! Mateo! Pinatay mo anak ko! Ang langit ay gumaganti. Harapin ang karma. Miguel! Miguel! Anak, gusto pumatay siya sa akin. Anong sumpang ginamit niya? Para ako ang malason. Mateo! Malason mo ang anak ko! Ang sama ng loob mo! Tio Carlos, ang pag-alay ay iminungkahi ni Miguel. Ang tsaa ay kanyang inihanda. Sa halap ng lahat, walang magawa si Gino. Kitang-kita na siya ang may kasalanan. At ito ang karma. Walang kinalaman si Gino. Sumilens! Walang hiya! Pinagtatanggol mo pa ang dayuhan! Antidote! Ilapas ang antidote! Hindi mawawala ang galit, hindi titigil ang sakit. Tama! Kung hindi niya insulto si Gino, hindi siya mapapahamak. Hindi siya mapapahamak. Hanggang kailan ka maniniwala sa mapanlin lang na ito? Karma? Maniniwala ka sa ganoong kalokohan? Antonio, huling ulit ko ito sasabihin. Ang pinili ko, hindi nagkakamali. Wala karapatan ang dayuhan na makialam. Okay. Pinagtatanggol mo siya, di ba? Don Carlos, ang pakikipag-ugnayan ng ating pamilya ay tapos na. Abangan ng pamilya Flores ang paghihiganti ng pamilya Luna. Wag! Ikaw ang salarin! Dahil sa'yo, nagalit si Antonio at nasaktan si Miguel. Hindi ko hayaan ang pamilya Flores na masira. Bilang don ng pamilya, tatapusin ko ang salot na ito. Tio, Carlos, anong gagawin mo? Wala nang kasal. Mula ngayon, ikaw at si Mateo, walang relasyon. Tio, Carlos, anong sinasabi mo? Ang kasalang ito ay pinagkasundo ni Ama. May kasulatan kasama ang langit at lupa. Patay na si Alfredo. Ako ang may sabi ngayon. Walang silbi lang yan. Hindi totoo. Ngayon mismo, kasal ka kay Antonio. Sa ganitong paraan, mapapatahimik si Antonio at maliligtas ang pamilya Flores. Hindi! May kasal na! Ako'y kay Gino. Buong buhay. Hindi Marian, ang pamilya Flores ay nasa panganib. Si tagapag-alaga Mateo ang tanging pag-asa ng pamilya Flores. Ngayon, ikaw at si tagapag-alaga ay magpapakasal para sa tulong ng langit at tutektahan ng pamilya Flores. Isang kasulatan para sa langit, para sa impyerno, para sa lahat, para sa tatlong mundo. Patotoo ng mga bata na langit at lupa ang saksi. Araw at buwan ang tala. Ang kasal ay 10 taon. Langit at lupa ang saksi. Kahit isang araw man, magkasintahan pa rin. Huwag buwagin, labag sa langit. Wala ng swerte ang Flores. Babalik ang salot. Huwag ka nang magbanta. Anong magagawa ng papel na yan? Katulong! Puntahan ang kwarto ni Marian at kunin ang kasulatan. Wag! Gino! Wag buwagin. Papali ang salot. Ngayon, bilang don ng pamilya Flores, tatapusin ko ang maning kasal na ito. Pamilya Flores at Mateo, walang relasyon. Kapatid, ang jade na ito ay kumakatawan sa Don. Ingatan mo ito. Alalahanin mo, Ginoong Mateo ay tagapagligtas ng Flores. Huwag mong pabayaan siya. Alalahanin. Kuya, ano ba talaga? Ang dahilan. Maipagtatanggol. Kung hindi, malaking kapahamakan. Totoo ba ang sinabi ni Kuya?
Ngunit isang manghuhula, paano niya... Don Carlos, bakit? Isang basag na papel at jade na takot ka na? May hangganan ng pasensya ko. Kung hindi mo makuha ang gusto ko, ang kinabukasan ng Flores ay nasa iyong mga kamay. Ama, siya ang may gawa nito! Di ko alam anong sumpa ang ginamit niya para malason ako ng tsaa. Ipagiganti mo ako! Huwag mong hayaang makatakas siya! Tama. Noong araw, napaloko si kuya ng mangkukulam na ito. Anong balik ng kasulatan? Anong saksi ng langit? Linaw na ito ay lason na inihanda mo. Gusto mong lokohin ako? Impossible! Ang kasulatan ay nasira na. Wala ka ng koneksyon sa pamilya Flores. Katulong! Palayasin siya! Wag! Siya ang aking mapapangasawa. Tio Carlos, wag mong gawin ito! Magwawakas ang Flores! Marian, hindi ka pa rin nagbabago. Subukan natin tingnan kung paano magwawakas. Katulong! Palayasin siya! Ang kasal ay wala na. Ang proteksyon ay nawala. Kayo na ang bahala sa inyong sarili. May lakas ka pang banta! Anong uri ka ba? Katulong! Palayasin siya! Tio Carlos, wag po! Buong buhay ni tatay para ipagkatiwala sa kanyang Flores. At ako'y naglilingkod sa kanya ng 8 taon nang walang patid. Si Ginoong Luntian at ang Flores ay matadugtong na. Huwag po ninyong paalisin siya. Alay, tutong, katawa-tawa. Marian, sa tingin ko, ang tatay mong patay ang nagpalinlang sa iyo. Tio Carlos, paano mo sinabi yan kay tatay? Kapatid mo siya. Kapatid? Walang kwentang kapatid! Ang Flores na yon ay dahil sa akin. Anong buhay na alay? Sa tingin ko, hindi niya kayang buhatin ang Flores, kaya nadhanap ng dahilan para makapikit na matiwasay. Hindi po. Si tatay para sa ikabubuti ng Flores. Para sa Flores? Katawa-tawa. Ang buong Flores ang mag-alaga ng walang kwentang estranggero? Ikaw ay magsilbi sa kanya ng 8 taon? Para sirain niya ang buhay ni Miguel? Hindi. Hindi ako pinagsilbihan ni Gino. Lalo na si Miguel ay dahil sa kanyang pagkagalit kay Gino. Ang talino mo! 8 taon to naghintay, ba't hindi ka niya pinakasalan? Gising na! May si Antonio na magmamahal sa'yo. Sa ganon, ay mapapabuti ang Flores. Tama si Tio Carlos. Si Don Alfredo noon ay talagang nalilito na. Marian, gising na! Ikaw ay mapapaligaya at ang Flores ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ko. Hindi. Ako ay kay Ginoong Luntian. Hindi ako papakasalan si Antonio. Kung paalisin niyo si Gino, alisin niyo na rin ako. Okay. Traitor. Para sa manghuhula, nilabag mo ang pamilya. Gusto mong sumama? Impossible! Katulong! Bitbitin si senyorita sa simbahan. Bantayan na mabuti! Walang utos ko. Huwag ninyong palabasin siya! Opo! Daon ako! Ang kamay ko! Kung magpapatuloy, ang swerte ng Flores ay mawawala na. Panloloko! Umalis ka! Ang swerte ng Flores! Ako ang magpapasya! Don Carlos, hindi sapat na paalisin. Ang manghuhula sa Flores ng 10 taon. Walang nakakaalam kung may iniwan siyang masama. Tama. Itay, ang gintong rebulto sirain natin. Tama! Katulong! Puntahan ang simbahan! Ilabas ang gintong rebulto ng mapanlinlang na ito! Gusto kong sa harap ng lahat itong sirain! Tio, Carlos, huwag po. Sirain ito. Matatapos ang Flores. Walang katotohanan. Pinangangatwiran ka pa. Ang Flores ay umunlad dahil sa akin, sa aking pagsisikap. Walang kinalaman ng rebulto ito. Ngayon, sisirahin ko ang mapanlinlang na ito. Tagapag-alaga, walang may pangpasalamat. Ang rebulto ay ugat ng Flores. Pinupuri ng Flores. Nakikipag-ugnayan sa swerte ng Flores. Ang mga Flores ay laging magpupuri, hindi magdadalawang isip
Don Alfredo, tandaan mo, ang rebulto ay lakas ng pananampalataya. Protektahan ang Flores. Kung ito ay nandito, ang swerte ng Flores ay nandito. Kung ito ay masira, ang Flores ay masasaktan. Pangit na hantungan, lahat ay mawawala. Ang sinabi ko, kasama ang langit at lupa. Itatandaan ko, ang mga Flores hindi malilimutan. Panloloko. Ngayon, sisirahin ko ito. Anong magagawa mo? Huka! Huwag! Bakit hindi ako makagalaw? Tio Carlos, pakiayos ang rebulto. Patunay ng kontrata ni Itay at di na pinagsama ang swerte ng Flores. Siraing ito, wawasak ang Flores. Malaking kapahamakan! Don Carlos palaging nagdadalawang isip, hindi ka magtatagumpay. Isang rebultong nagpapanggap, isang babae na walang kwenta. Takot ka na? Itay, huwag pakinggan si Marian. Siray na! Para ipakita ang tapang ng Flores. Maghiganti ka! Hilahin siya! Pili yung tao, may kanyang bunga. Pinotektahan ko ang Flores sa loob ng 10 taon. Walang pakialam. Tio Carlos, huwag ganyan ka, wawasak ang Flores! Since you want to break it, I'll let you break it. As long as you can bear the consequences. Huwag! Basag! Kita mo, walang nangyari. Mateo, ikaw ay isang manloloko. Pinakain ka ng Flores dahil si Alfredo bulag. Huwag mo akong lokohin. Kitang-kita. Sinabi ko na, manduloko. Walang takot si Don Carlos. Dapat pa noon pag ginawa. Halika! Bitayin ang manloloko sa loob ng 10 taon. Bitayin siya. Magbabayad siya. Mateo, ano ang ginawa mo? Ama, anong nangyari? Ano ito? Bakit ako na nakilaw? Okay lang kanina. Bakit biglang kumidlat? Ama? Ama? Anong nangyari, Ama? Patay? Patay na si Don Carlos? Baka totoo ang swerte? Tio Carlos, sinabi ko na may malaking kapahamakan. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Hindi, imposible. Palagi namang malusog si Ama. Paano siya biglang namatay? Kayong dalawa? Anong ginawa ninyo para patayin si Ama? Swerte ng Flores. Umalik. 10 taon na ang nakalipas. Dapat na siyang mamatay. Ngayon, nasira ang kontrata. Ang proteksyon ay nawala. Dapat niyong bayaran ang 10 taong buhay na ninakaw niya. Walang kwenta! Si Don Carlos mismo ang nagpabunyag ng iyong panlilinlang. Ang tapang mong pumatay sa harap ng lahat. Dapat kang magpaliwanag. May karma, walang palya. Ang lumaban, harapin ng bunga. Bakit kailangan ako magpaliwanag? Ikaw ang pumatay kay Ama. An eye for an eye. Magbabayad ka ng buhay. Miguel, hanggang kailan kang maniniwala? Si Tio Carlos ang may kasalanan, kaya dumating ang kapahamakan. Wala kinalaman si Gino. Marian, walang utang na loob kang babae. Ama ko ang iyong tiyo, siya ang pumatay kay Ama. Pinagtatanggol mo pa ang dayuhan. Wala ka bang pakialam sa pamilya Flores? Karma ito. At saka, simula ng si Tio Carlos,
Siraan ang kasal at sirain ang rebulto. Ang pamilya Flores na pinaghirapan ni Ama ay wala na. Ang ngayon, sadyang sunod-sunuran. Walang utang na loob. Ayoko na. Miguel, ang pagkakaibigan natin mula ngayon ay tapos na. Mula ngayon, ako si Marian Flores ay hiwalay na sa pamilya Flores. Nasira ang kontrata. Swerte ng Flores na wala. Palaging may kapahamakan. Parusa ng langit, mas mabuti na rin. Ang kasal ay tapos na. Aalis na ako. Gino! Sa daang kasal, ako ay sa iyo na. Saan ka man pumunta, ako ay sasama sa iyo. May simula. May wakas. Flores ay Flores. Ikaw ay ikaw. Hindi mo kailangan... Wait, Marian! Patay na si Carlos. Ang Flores ay malulugi. Kung ikaw ay pakasalan ako, protektahan ko ang Flores. Impossible! Hindi kita pakakasalan! Ang Flores ay ganyan. Walang ibang may kasalanan, lalo na si Gino. Marian, huwag mong abusuhin. Wala na ang Flores. Anong ipinapakitang ganda? Akala mo ikaw ay santo? Ang masasamang salita ay parusahan ng langit. Si Don Alfredo, ipinagpalit ang kasal at lahi ng pamilya para sa proteksyon ni Ginoong Luntian. Sa tingin ko, ang kontrata isang araw na lang. Buwang 10 taon, ang pamilya Flores, dati nangalangan, naging matatag ngayon, salamat kay Ginoong Luntian. Matapang si Gino, ilang beses kami nagbisita, pero tinanggihan niya kami. Ngayon, tapos na. May pagkakataon na... Ang kwento hindi magpapatalo. Ngayon, tapos na. Sakto, nasa bahay Flores si Antonio. Sa huli, ang pamilya Luna ang makakakuha ng Mateo. Swerteng baliktad, nilabak ng Flores. Popong pamilya Flores, walang kwenta! Putangin na! Walang utang na loob! Katulong! Maganda na regalo! Puntahan ng bahay Flores! Itinakda ng langit na umangat ang Luna. Dumating na ang pagkakataon. Luna, una sa lahat. Antonio. Tatay, nasa bahay Flores ako. Alam ko na ang nangyari sa Flores. Pupunta ako. Alalahanin, paalagaan si Mateo. Huwag siyang makalabas ng bahay Flores. Tatay, paano niyo nalaman si Mateo? Ang tatlong doon, nasa daan na. Paalagaan mo si Mateo. Huwag siyang makatakas. Kung umalis siya, sisihin kita. Nandito na ang 3 pamilya. Galit na si tatay. Mateo, pinag-initan mo ang 3 pamilya. Sa pagkakataong ito, patay ka na. May darating nga. Gino, tayo ay pupunta saan? Wala nang kasunduan. Hindi mo na kailangang sumunod. Gino. Sa 10 taon, ang iyong debosyon ay sapat na para hindi ka maapektuhan ng kamalasan ng Flores. Sa iyong buhay, magiging ligtas. Hindi. Bagamat nasira, sa aking puso, nandyan pa rin. Ako si Marian. Nang pumirma ako, ang langit at lupa ay saksi na akin ka. Tsaka, ako at ang Flores ay hindi na magkaugnay. Walang pupuntahan. Payagan niyo po akong sumunod. Kahit maging katulong, gusto ko lang bayaran ang utang ng Flores. Marahil, ito ang tadhana. Baka matesidido ka, sumunod ka na. Salamat, Chino. Tego! Gusto niyo umalis? Nagtanong ba kayo sa akin? Antonio Luna, anong balak mo? Anong balak ko? Marian, napapariwara ka talaga kay Mateo. Akala mo ba siya isang santo? Walang Flores, wala siyang kwenta. Sumigaw ka! Antonio! Nakalimutan mo na ang kapalaran ni Carlos? Natatakot ako. Marian, sasabihin ko sa'yo, may kagyat na utos. Ang 4 na pamilya ay darating. Isang layunin lamang. Hitigil siya kahit anong gawin.
Alam mo bang ibig sabihin? Ano? Apat na pamilya? Takot ka na? Alam mo na ngayon, ang gulo niya. Sila'y nandito para tulungan ako. Mateo, pumatay ka ng ama ko at alis lang ng ganun? Impossible! Darating na ang apat na pamilya. Sa bahay Flores ngayon, ang lugar ng iyong kamatayan. Si Tio Carlos ay nagkasala at si Gino Ununtian wala kinalaman. Kahit apat na pamilya, hindi pwedeng walang batas. Marian, hindi pa huli ang lahat. Kung lumuhod ka at humingi ng tawad, pwede ko siyang bigyan ng buong bangkay. Tama! Sumunod ka na at humingi ng proteksyon kay Antonio. Para sa isang mandunoko na sumira ng pamilya natin. Sulit ba? Hindi niya sasabihin. Siyan si Gino. Doon ako. So what kung apat na pamilya? Marian, tingnan mo! Si Antonio lang ang makapagprotekta sa iyo. Ang mapanlinlang mong ito. Pagdating ng apat na pamilya, kasama kang mamatay. Hindi ako magiging sa iyo. Antonio, ang puso ni Marian ay napapariwara ni Mateo. Galingan mo man, habang buhay si Mateo. Hindi ka niya makikita. Patayin ko siya! Antonio, ang tatlong pamilya ay gusto siyang patayin. Kung kayo ang unang mapapatay sa kanya, makukuha niyo si Marian at mababawi niyo ang ginawa niya sa inyo at magiging unang tagumpay para sa tatlong pamilya. Darating ang tatlong pamilya at makikita nila na napatumba mo si Mateo. Ang utang na loob at tagumpay ay sa iyo, Antonio, sa kabilang banda. Pag si Mateo ay patay, siya ay magiging isang ulila na babae. Maliban sa iyo, sino pa ang aasahan niya? Patayin lang si Mateo, si Marian ay magiging... Tama ka. Ang gandang pagkakataon, hindi ko ito ipapalampas. Ama, ang iyong paghihigante ay malapit ng matupad. Mateo, walang makakatakas sa akin. Hinge! Harangan siya! Umalis! Akala mo, dahil may kapangyarihan ay kayang gawin ang lahat? Sa harap ng tunay na lakas, ang iyong mga gawa ay walang kwenta. Huling paabala! Umalis! Patay na patay! Nagpapalaki pa! Atake! Sino ang pinakamalakas? May 1,000,000! Walang kwenta! Sabay-sabay! Bugbugin niyo siya! Double ang premyo! 2 bilyon! Maging ka, Gino! Pinigilan siya! Magpapaya! Papatayin ko! Bitawan ako! Bitawan siya! Bitawan siya? Sige, yumuko ka at magsikap. Antonio! Walang respeto kay Gino! Dadanas ng karma! Pamilya Flores, ang halimbawa mo! Anong karma? Takutin mo ako? Ang mga pambubola na to, gagawin mo sa akin. Gusto ko makita ang mangyayari. Alam mo, kung magpatuloy ka, hindi kayang panindigan ng pamilya Luna. Marian! Sumama ka sa labas. Sinira mo ang Flores. Nilalait mo pa si Antonio. Wala ka ng utak. Gusto mo mamatay ang pamilya Flores? Nasabi ko ng lahat. Antonio, isipin mong mabuti. Kailangan mong isama. Isama mo ba sila? Matigas ang bibig. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang mangyayari sa iyong Gino. Tama, Antonio. Ipakita mo sa kanya ang kanyang Gino. Maging parang asong patay. Walang pinipiling tao ang kapalaran. Bitawan siya. May pagkakataon pa. Walang kwenta! Hanggang ngayon nagpapakitang gilas ka pa? Papaluhurin kita sa harap ko! Walang kwenta? Bakit nakatayo lang kayo? Atakehin nyo! Imposible! Imposible ito! Anong sumpa ang ginamit mo? Di mo maintindihan. Di mo maintindihan. Kayang-kaya mong lapastanganin ako? Akala mo sinong kilala mo? Hindi ako naniniwala na makakatiis ka nito! Oh, Antonio! Patayin mo siya! Mateo! Magyabang ka pa! Magyabang ka pa! Tingnan natin kung mapuputoy kita! Walang kwenta. Umahanap ka ng kamatayan. Hanggang ngayon, napastanganin mo pa ako? Humahanap ka ng kamatayan! Huwag! Anak, magawa mo?
Maganda! Wala pang 3 pamilya. Una, ang pamilya Luna. Pinadpala ako ng langit. Tama ang balita. Nandito si Ginong Luntian. Kung makapapakiusap ako, ang pamilya Luna ay mangtatagumpay. Ama, timing na po kayo. Ipagtanggol niyo po ako. Antonio, anong nangyari? Sinong sumugod sa'yo? Siya, si Mateo Lungtian, ang mapandingdang. Una, niloko niya ang pamilya Flores. Pati si Don Carlos ay pinatay niya. Pinahamak din niya ang pamilya Luna. Siya ay walang awa. Don Manuel, si Mateo ang pumatay sa pamilya ko. Pinahamak din niya si Antonio. Hindi niya kayo at ang pamilya Luna pinapansin. Ipagtanggol niyo po kami para sa pamilya Flores! Mateo, nakita mo? Nandito si Ama. Tapos ka na. Kung ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad, baka bigyan pa kita ng buong bangkay. Ama, ang mga tulad niya, huwag nating hayaang mabuhay. Tipunin ang mga mandirigma. Wala na siyang bukas. Walang dapat makaligtas. Ama, anong hinihintay? Utusan na po! Ama, kayo, bakit niyo ako sinampal? Ako ang anak niyo, siyang dapat niyong suntukin! Walang utak! Walang hiya! Alam mo ba kung sino kausap mo? Gusto mo bang pukulan ng kamatayan ng pamilya? Ama, sinaktan mo ako para sa mapanlin lang na ito. Sino ba siya? Pinapalo kita dahil walang utak ka. Alam mo ba sinong kausap mo? Di ba siya yung manluloko na kumain dito ng 10 taon? Ang alam lang niya ay manghula at magpanggap. Don Manuel, hindi mo alam. Si Mateo ay 10 taon dito. Hindi lang hindi umulad ang Flores, kundi lalong bumagsak. Ang aking ama ay namatay dahil dito. Ang puso namin ay nasasaktan. Binabalita din niyo ang katotohanan! Ikaw lang ang bobo na maluloko niya. Sumilens! 10 taon na ang nakalipas. May sakit ang pamilya. Nagkalugi ang negosyo. Si Don Alfredo ay lumuhod ng 3 araw para tulungan kami ni Ginoong Mateo. Walang Gino, ang Flores ay matagal nang nawala sa sentral. Anong panahon na ba? Swerting ito. Puro panlilin lang. Tama, si Tito ay may sakit. Kung talagang magaling siya, bakit hindi niya gawing mayaman ng Flores? Huwag po kayong maloko sa kanya. Siya ay manghuhula lamang na manloloko. Niloloko niya ang mga matatanda at may sakit. Anak ng sumilens! Ama, may mali ba ako? Ang alam lang niya ay manghula at mampanggap. Siya... Sumilos! Ama, binabugbog mo ako! Patayin kita! Walang utak na para hindi ka magmalaki at magsalita ng walang hiya. Ang pamilya Luna ay may anak na tulad mo? Ginoong Luntian, walang utak ang anak ko. Pasensya na. Patawarin po ninyo ang pamilya Luna. Ang lahat ng kasalanan ay aking panahon. Gino, pinalaki kong spoiled si Antonio. Palaging mayabang. Ako may kasalanan. Pakiusap po, Gino. Sa kabataan at kawalang alam niya, patawarin niyo po siya ngayon. Ama, nabalo ka na ba? Sino ba si Mateo Luntian? Sumilip! Kung magsalita ka pa, lagot ka sa batas. Hindi ako. Ang dapat magpatawad, kundi siya. Gino. Salamat po sa pagtanggol niyo. Walang utang na loob. Umalis ka na. Magpakumbaba kay Senyorita Flores. Bakit ako magsusori sa kanya? Kung hindi ka pa aalis at humini ng tawad kay Senyorita Flores, hindi na kita anak. Senyorita Flores, nasabi ko lang. Pasensya na. Ang tawad mo ay hindi ko tanggap. Sana magbago ka. Tapos na ang usapin. Tara. Paghintay po, Gino. Wala na akong mapuntahan. Kaya ako humihingi. Ginoo, pakinggan. Sunod-sunod ang problema. Masamang swerte. May sakit ang lahat. Malapit ng masira, lalo na si Ina. Walang gamot.
malapit ng mamatay. Tulong po sa Pamilya Luna. Iligtas po si Ina. Kung pupunta kayo, buong pamilya namin, gagawa ng rebulto at magtayo ng dambana para sa inyo, walang pagkukulam. Bagay ng tao, may tadhana. Nakita niyo ang kapalaran ng Flores? Hindi na ako makikialam. Ama, bakit ka humingi? Kung talagang may galing, hindi mag-aatubili. Para sa akin. Hayop lang siya! Kung magsalita ka pa, tatanggalin kita bilang anak ko at ipapalayas sa Luna! Ama, para nang sa manihuhula na yan. Itinapon mo na ako. Chingo. Kung pupunta kayo, ako si Manuel. Sumusumpa, gagawa ng rebulto at lagi kayong alagaan. Pakiusap po. Payag ako. Nabasag ang rebulto. Nawalan ako ng lakas, malapit na lumipad. Kung alagaan ng Luna, baka maayos. Sa iyong pagmamahal at tapat na pagsamba, pupunta ako sa inyo. Sasama na lang ako. Pinagbigyan kami ni Gino. Isang malaking biyaya para sa Pamilya Luna. Pinanumpa ni Manuel, buong pamilya ay maglilingkod. Hindi sasayangin ang biyaya. Gino, silip po. Sumunod na kayo! Pumatay sa tatay ko. Ninakaw ang 10 taong alay. Mateo Luntian. Bakit ka basta nalang umalis? Tatlong Don. Bakit din nila hinahanap ang manlulokong si Mateo? Sagot sa 3 Don. Hinatid siya ng Pamilya Luna. Naligaw pa rin ang oras. Bakit punta ka Luna? Opo. 3 pamilya. Ay ganun din kagusto sa kanya. Bakit? Anong meron si Mateo? Miguel, may malaking problema. Ang lumang bahay sa silangan ay gumuho. Ang mga bukidin sa labas ng bayan ay binaha. Ang mga gamot sa lungsod, kasamang barko, ilumubog. Ano? Ano? Balik karma. Hanggang ganito. Ang sinabi ni Chino ay katotohanan. Hindi pwede. Ito ay pagsasama-sama lang ng pangyayari. Miguel! Ang aking pa. Hindi ko maigalaw ang aking pa. Pinili mong landas. Kung alam mo lang, bakit mo ginawa? Totoong lahat ng sinabi niya. Nagkamali ako. Gino, Senyorita Flores, magupo po. Agad linisin ang Villa Manamik para kay Gino at Senyorita Flores. Ilabas din ang aking antigong parang kamanan yelo, upuang yelo sa bodega. At ilagay sa Villa Manamik. Ang iba pang gamit ay iayos ng Opo, ako na po ang bahala. Gino, siya ng yelo, siglo na ang edad. Sumukan po. Gino, plano ng Gintog Rebulto. Papabantayan ko na po. Handa na ang simbahan. Buong Pamilya Luna ay magsisilbi hanggang sa dulo. Pwede. Gino, matagal nang may sakit ang aking ina. Walang gamot ang mga doktor. Maaari po bang... Hindi pa ang panahon. Sa tamang panahon. Ako mismo ang pupunta. Opo, susunod po kami. Gino, pagod na po kayo.
Magpahinga po muna. Kuya, sino po siya? Siya ay si Ginoong Luntian. Tilang ililigtas si Ina, patitibayin pa ang pamilya Luna. Isabel, huwag kang maniwala kay tatay. Walang utang na loob kung magsasalita ka pa ng walang galang. Ipapalayas kita sa pamilya Luna. Ang Ginoo ay may angking galing. Si Kuya ay mahusay sa pagpapasya. Ang kanyang paggalang ay hindi biro. Kuya, mahalaga ang gintong rebulto. Hayaan na lang ako ang magbantay. Okay, Isabel. Mabuti ang pag-iisip. Ikaw nang bahala. Mas papapahinga ako. Hayaan ako ipadala ang aking pinakamamahal at saset kay Ginong Luntian bilang paggalang. Wala na kayong utak! Anong kampadulas? Nang manghuhula na to! Ipapaliwanag ko kay Lolo! Baka ibenta niyo ang pamilya Lula! Lolo, ipagtanggol mo ako. Nag-away ka na naman? Si tatay at tita ay niloko ni Mateo Luntian, ang mapandin lang na manghuhula. Nagpapanggap siya sa Flores. Ngayon ay dito pa sa Luna nagpapanggap. Nagsalita lang ako, ipapalayas na ako ni tatay. Ipapadala pa ni tita ang kanyang saset, pero hindi man nang binuksan ang pinto. Walang hiya! May lakas ng loob magpanggap dito! Hatid mo ako! Ngayon, ang sabi ni Ginong Luntian, ang araw na gabutin si Aina May, pag-asa si Aina. Itay, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, ang pamilya Luna ay aabusuhin ng mga maluloko. Gusto kong makita kung sino ang nagpapaalipin sa'yo. Itay, si Ginoong Luntian ay tunay na mahusay. Sa pagkikita natin, huwag ninyong ipababa ang tingin. Sapat na. Mas marami akong narating kaysa sa iyong nilakaran. Ikaw pa ang magtuturo sa akin. Don Manuel, si Ginong Luntian at Señorita Flores ay handa na po. Opo, agad po namin hintayin si Ginoong Luntian. Don Manuel, nandito na po ang Lim, Sio at Quinto. Nasa labas ng bahay. Ano? 3 pamilya totoong ang agaw. Dapat silang paalisin. Itay lang po dito. Mapakumbaba po kayo kay Ginoong Luntian. Babalik po ako. Lolo, tingnan nyo. Ang 3 pamilya ay naghihintay sa kanya. Itinuturing pa siyang kayamanan ni Itay. Sumama sa akin. Gusto kong subukan siya. Akala po sino. Palibasa, isang batang walang alang. Deserve ba ang atensyon namin? Don Vicente, pakiusap. Respetuhin niyo si Ginoong Luntian. Marian, anong karapatan mo? Deserve mo ba mag-utos dito? Niloloko ka lang ng mandoloko at ikaw ay tanga. Akala mo kung sino ka? Antonio, walang galang! Ako, walang galang? Pinapakain kayo dito at nagpapanggap ayaw ko pang sabihin? Magsalita ka pa, sisipain kita palabas. Binata, sa nakatatanda, hindi man lang lumuhod. Walang respeto. Lumuhod sa'yo? Ang respeto, hindi mo kayang tanggapin. Mayabang! Sa sentral, walang nakapagsabi sa akin na hindi ko kayang tanggapin. Walang swerte. Pilit tanggapin. Mababawasan buhay o mamatay ng maaga, pamilya Luna, walang tiwala. Dito, pwede akong umalis. Sino ka ba? May karapatan ka ba magyabang dito? Lolo Vicente, iginagalang kita bilang matanda. Kaya tinawag kang lolo. Kung ayaw ng Luna, alis kami kaagad. Hindi namin kayo abalahin. Ngunit ang ginawa mo ngayon, huwag kang magsisi balang araw. Sino ka ba? Lumayas. Mateo, ang pamilya Luna hindi basta-basta aalisan. Ang lahat ng natanggap mo, ibalik mo lahat. Bayaran mo. Kung ganon, babayaran ko ang utang. Ang gamitin nito
Saan mo kinuha yan? Langit! Isang sira-sirang pouch? Mateo, akala mo ba ang bahay namin ay basurahan? Ang pagkain ng aso ng Luna mas mahal pa dito. Mapanlin lang ka. Wala ka bang pera o akala mo madaling apihin ang Luna? Ace! 3. Kasama lang Ginoong Mateo, nagpasyang manatili. Pinapagawa pa niya ang gintong rebulto, araw-gabi niyang alagaan. Siya. 3, hindi niyo siya maaring... Don Manuel, matanda ka na pero mabilis ka pa rin. Ngunit sino si Ginoong Luntian? Ang pamilya Luna. Bang kayang pigilan siya? Ang pilit ay hindi matamis. Don Manuel, gumamit ka ba ng mga masasamang paraan? Pilit niyang pinigilan. Bakit pa kausapin, Don Manuel? Walang ebidensya, paano kami maniniwala? Kung di namin makuha ngayon ang kumpirmasyon ni Gino, hindi kami aalis. Alis ka! Watapang si Gino, may pangako na, hindi magsisisi. Mapangakit naman na loko. Basura lang ang ipinambayad. Akala mo ba madaling apihin ang Luna? Lolo, ang manlolokong ito, bakit pa kausapin? Gusto nang ang yaman ng Luna. Nang mahuli, gusto nang tumakas. Mateo, alamin mo, pag pumasok ka sa Luna, hindi ka basta makakalabas. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang kahihinatnan ng paglaban sa Luna. Wala na akong sasabihin. Kung pipilitin ninyo ako manatili, sagutin ninyo ang kahihinat. Magbabanta ka? Anong panganib ang hindi ko nakita? Tagapangbantay! Ang likot ko! Lola! Lola! Ang baywang ko! Mateo, anong ginawa mo kay Lolo? Antonio, huwag mong baliktarin ang katotohanan. Si Lolo Vicente mismo ang hindi gumalang, kaya siya pinarusahan ng langit. Kung hindi pa kayo magbago, baka mawala ang buhay ninyo. Umalis na tayo. Eagle! Sinira mo ako at aalis? Tagapagbantay! Yung taong walang takot na to, bilamin nyo! Siraan ang mga binti niya! Gusto kong lumuhod siya sa harap ko at magbakaawa! Umalis! Tawagin si Manuel! Hayaan siyang makita kung sino ang kanyang inimbita. Ngayon, sa harap ng lahat, ilalantad ko ang tunay na mukha ng manghuhula na to. Later, gagawin kitang buhay na patay para malaman mo sa sentral sino ang may hawak ng kapalaran. 3 Don, si Ginoong Luntian ay panauhin na ng aming pamilya. Salamat po sa pagbisita. Don Manuel! Malasakit talaga ang Don Manuel. Swertihan tayo. Kung ganon, ako si Manuel, hindi na kayo hahatid. Ginoong Luntian! Tulong! Gino, may sakit ang pamilya Flores. Katulad ng nangyari ng dekada na ang nakalipas. Ang mga kamag-anak ay nagkakasakit at ilan ay namatay na. Ang pamilya Flores ay hindi tapat. Kami ay walang utang na loob. Pakiayos po sa ngalan ni Tio Alfredo. Tulong po sa pamilya Flores. Nagsisisi na kami. Gino, alam namin na ikaw ang Diyos. Ang magkasala sa iyo ay mapaparusahan. Magpatawad po kayo at tulungan ang pamilya Flores. Tulong sa pamilya Flores! Ginoong Luntian, kami ang nagkamali. Sana sa dating pagkakaibigan, tulong sa pamilya Flores. Kung alam mo lang, bakit mo ginawa? Pinahamak mo ang sarili mo. Walang katapusang tanga. Miguel, matagal nang sinabi, hindi na pakikialaman ng Flores. Ikaw, umiiyak dito, lalong nagpapahiya. Don Manuel, pakitulong sa pamilya Flores! Pakitulong! Magpatawad ka! Pakitulong! Policing! Huwag! Hindi! Gino! Kami ang nagkamali! Pamilya Flores ang nagkamali! Tulong sa pamilya Flores! Tulong sa pamilya Flores! Flores hindi nakilala ang tunay na Diyos. Samantalang kami, tinanggap ni Gino itong tadhana. Parang Luna ay umangat. Kuya, natapos na ang gintong rebulto. Makaling! 3 Don Ginoong Luntian ay para sa amin na umuwi na kayo. Tumanwa!
Lolo Vicente, pinapalibutan niya ang Villa Malamig, papalayasin si Ginong Luntian! Ano? Inakaw sa Flores ng Sentaon! Paano mo kami lulukuhin? Nabuko ka na? Gusto mong tumakas? Hindi ganun kadali! Lolo, ang alam lang niya ay magpanggap. Sentaon kumain sa Flores. Akala niya siyang hari? Binigay ko na, wala nang utang. Umakto. Wala nang utang. Ang basura lang. Atake. Sirain ang paa niya. Nakatakas ka sa Flores ngayon. Luluhod ka sa akin. Tiki. Walang pagpapakita ng katapatan ng Pamilya Luna. Kung ganoon, hanapin na lang kayo ng iba. Gino, ano ang susunod? Ara. Mateo, humindo ka! Lolo, San sila? San sila napunta? Sa maikling panahon, saan sila makakatakbo? Maghanap! Hanapin sa buong bahay Luna. Hanggang sa ilalim ng lupa, hanapin ninyo sila. Sino ang nawawala? Saan si Ginong Luntian? Ginoong Luntian, bisitahin ng Lim. Handa kaming ibigay ang lahat. Ginoong Luntian, kung pupunta ka sa Siyo, handa kaming tanggapin ka bilang panauhin? Ginong Luntian, ang kwento ay gusto lang makita ka. Handa kaming mamatay. Huwag na sumigaw. Alam niya nahuli na, kaya tumakas na kasamang babae. Pinapahalagahan ninyo siya. Siya lang naman ang nahuli ng Luna at tumakas na manghuhula. Ano? Umalis na siya? Walang kwenta ka! Gusto mo ipahamak ang Pamilya Luna? Hindi ba sinabi ko na respetuhin siya? Ano ang ginawa mo sa kanya? Antonio, saan napunta si Ginong Luntian? Sapat na, Manuel, Isabel, para sa isang dayuhan. Nagagalit kay Antonio. Si Mateo, pinabati lang bilang nakababata. Sabi niya pa, di na kayang tanggapin. Umalis na siya sa bahay Luna. Di siya welcome. Tama. Di niya pinahalagahan. Pinapalagay namin siya. Di lang niya pinasalamatan. Binasag pa ang tungkod ni Lolo. Walang galang at masama. Para saan pa siya? Patayin kita! Walang utak na hayop! Antonio, walang kwenta ka. Palagi napapahamak. Walang pinag-aralan ng Luna. Maliliit ang pananaw. Ang Diyos nasa harap. Di nila nakilala. Bobong lahat. Sayang ang napakagandang pagkakataon. Naglulunok kayo ng baliw! Si Mateo, ginamit ang atin, pero binayaran lang ng bulsa. Walang utang na loob. Bakko pa. Papatulugin siya at anagaan. To ay sagradong pouch. Ang sabi, pwede buhayin ng patay. Tama ito. Parang sa Gobernador Andres na, dala-dala pareho ito. Sabi ng iba, nang malubha siyang sugatan, walang makagamot. Salamat sa sagradong pouch. Di lang gumaling, nagtagal pa buhay. Madaming beses sinabi ni Don Andres, handa niyang iwan ang gobernador. Pero di niya ipapakawala ang sagradong pouch. Kailangan natin makuha ang sagradong pouch. Itay! Di mo nakilala ang Diyos! Alam niyo ba, si Ginoong Luntian ay magpapagamot kay Ina. Pinuto niyo ang buhay ni Ina! Sa tingin ko, naglalaho ng utak mo. Ang sakit ng nanay mo. Kahit mga eksperto at mga henyo sinabing walang lunas siya, ay bata pa. Ano ang magagawa niya? Tama si Lolo. Takot lang siyang mahuli kaya umalis. Itigil niyo na ang pagpapaloko sa kanya. Antonio, itay sabi nila, walang lunas. Pero sabi ni Ginong Luntian, meron. Hindi nyo man lang sinubukan. Parang ayaw nyo na mabuhay si Ina. Walang pakialam. Walang kwenta kausap sila. Hanapin muna natin si Ginong Luntian. Tingnan natin kung maayos pa Tara. Sinasabi si Ginoong Luntian ay nakatira sa bundok Luntian. Kailangan natin hanapin si Ginoong Luntian. Don Manuel, sandali. Umalis na. Si Ginong Luntian desisyon na niya. Ang pilit ay baka lalong lumala. Sa halip na magmukmok, isipin na lang kung paano mabawi ang nawala. Mabawi ang nawala? Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi na natin makuha si Ginoong Luntian,
Pero ang sagradong pouch na iniwan niya ay hindi basta-basta. Ako, Fernando Lim, handang ipagpalit ang aming pamilyang bahay sa Kanlurang Bayan kasama ang 50-hektaryang bukirit. Ako, Emilio Sio, handang ibigay ang 10% sa kita ng Riles mula Central hanggang Lungsod. Kasama ang 100,000 piso sa Bangko ng Bayan. Ako, Rafael Quinto, handang ibigay ang 10 taong karapatan sa pagmimina kasama ang titulo ng 3 tindahan sa Pier. Naglalaho na kayong lahat para lang sa isang bulok na pouch? Ama, anong hinihintay? Isang ancestral home, 10% sa Riles at mindahan ng ginto. Masusustento tayo ng 3 henerasyon. Ama, agad na tanggapin. Ang bagay na ito nag-iwan ni Ginoong Luntian. May espesyal na kahulugan. Kung ipagbili ko ito, Walang utak! Manuel! Gising ka! May ancestral home ng Lim, may base na tayo sa Kalduran. May riles ng siyo, parang may manok na naglalabas ng ginto. May minahan ng kwinto, yun ay tunay na salapi. Kahit isa lang sa 3, ang pamilya Luna ay magbabago na. si Don Manuel ay umalis na. Hindi natin alam ang kanyang intensyon. Mas mabuting palitan na lang ng mga bagay na magpapatatag sa pamilya Luna. Para sa ikabubuti ng pamilya, Don Manuel, kung nag-aalala ka na, tanungin ka ni Ginoong Luntian. Sabihin mo na kami nagpilit at wala kang magawa. Para sa ikabubuti ng pamilya, anong mali siya? Manuel, bilisan mo ang sagot. Pag oo, magkita tayo. Pag hindi, aalis kami. Ngunit balang araw, kung gusto mong gamitin ang bagay na ito para palitan, walang... okay! Sa sinabi ninyo, kung tatanggi pa ako, parang hindi marunong magpasalamat. Maari ninyong kunin ang sagradong pouch. Kuya, isipin mo, isa lang ito sa naiwan ni Ginoong Luntian. Baka may taglay itong di ma-imagine na pagkakataon. Paano natin ipagpalit? Ipagpapalit natin agad. Isabel, nasa harap ng pag-angat ng pamilya Luna. Anong gusto mo pa? Ama, bigay na. Isabel, tumahimik ka! Si Manuel andon! Manuel, bilisan! Ngunit hatiin sa apat ang sagradong pouch. Isa para sa pamilya Luna. Ang 3 natira, bawat isa ay isa. Ang ipinangako ninyo, walang dapat mawala. Okay. Sanding ka! Bilisan! Akala ko kung anong laman. Abubot lang pala. 3, walang bawian na. Hala ka sa balon. Hindi alam ang layunin ng agila. Itong Banahaw Essence, may kapangyarihang buhain ng patay. Sayang lang, ang hiyas napunta sa mga walang utak na walang alam kundi salapi. Don Manuel, para sa salapi, itinapon ang tunay na kayamanan. Kung magsisika balang araw, huli na ang lahat. Aalis na kami. Don Manuel, ang pamilya Luna, managinip na lang kayo. Ang ganitong pagkakataon, hindi nararapat sa pamilya Luna. Aalis na kami. Buhay ng patay. Paninira lang yan! Baka ako ang mali. Mali ako. Kuya, tapos na ang lahat. Ilagay na lang natin ang natirang abo sa kwarto ni Ina. Subukan natin. Banahaw Essence. Pinagmamalaki nila. Paninira lang yan. Gamitin na lang natin ang gamot na nakuha ko. Magpapatibay ito ng katawan. Wait! Antonio, baka magkasalungat ang gamot at abo. Ama, anong oras na? Maniniwala pa ba sa ganun? Antonio, binayaran ng 3 pamilya ang sagradong pouch. Puro abo lang ito. May espesyal na gamit ito. Teresa, gising ka na? Doktor, dali ng doktor para mag-examine.
Isang himala. Mas tahimik na ang pulso ni Doña Teresa. Hindi ito makatwiran. May galing ba talaga si Mateo? Lolo, huwag kayong malinlang. Ako ang nagpakain kay Lola ng gamot. Nag-epekto na. Anong magagawa ng pulbos na yan? May punto si Anton. Teresa! Doktor, tingnan mo siya! Sa loob ni Doña Teresa, hindi pa nawala ang sakit. Parang lang gumaling siya. Kulang ang Badahaw Essence Powder! Bakit ako naghangad ng yaman at pinaghati-hati? Ako ang nagpahamak kay Ina! Kuya, ang tanging paraan ay humingi ng tulong kay Ginoong Luntian. Siya lang ang makakapagligtas kay Ina. Ako la. Ano man ang mangyari, hihingi ako ng tawad kay Gino at hihilingin na tulungan niya kami. Baka may bisa ang Banahaw. Kung mailigtas si Ina, hihingi ako ng tawad kay Mateo. Lunatic kayong lahat. Nag-epekto ang aking gamot. Hahanap pa rin kayo ni Mateo. Hindi ko payag. Anak, Sumilaws! Antonio, hanggang kailan ta magpakatanga? Okay, pupunta kayong lahat? Pupunta din ako. Gusto kong makita kung anong galing pa ang ipapakita ni Mateo. Gobernador Andres, bakit po kayo dito? Kaya naglilinis ng bakuran? Gino! Bumalik na po kayo! Matagal na po ako naghihintay dito. Tumayo ka. Sinabi ko na noon, hindi ka nalipin. Walang kailangang gawin. Walang kailangang hintay. Kung hindi po kayo tumulong, baka patay na po ako. Utang na loob. Hindi mababayaran. Pinangako ni Andres, habang may buhay ako, maglingkod ako sa iyo, habang buhay na alipin. Tanggapin mo. Gino, ang sagradong pouch ay napakahalaga. Hindi ko po matanggap ito. Kung malaman ng iba na nasa akin ito, magdudulot ito ng gulo at magpapabigat sa inyo. Kung maglilingkod ka sa akin, kailangan mong mabuhay ng matagal. Tanggapin mo na. Salamat po, Gino. Palaging ganyan si Gino. Parang malayo sa lahat, pero mas malambot pa sa lahat. Gino, may dumating sa labas. Marami silang tao. Ako na po maghahanda ng tsaa. Walang kwenta lang. Papansinin. Manuel. Ama. Umuwi na tayo at pag-usapan. Ang lugar na ito ay payak. Si Mateo ba talaga ay nararapat na paghandaan ng pamilya Luna? Si Don Vicente ay matagumpay sa buhay. Kailangan ko bang humingi sa isang binata? Ama, ang sakit ni Ina ay dahil sa abo ni Gino Uluntian ay unti-unting gumaling. Ang talino ng tatlong pamilya. Kung hindi totoo, hindi nila ipagpapalit ng ginto. Humihingi kami ng gabay. Iligtas kami sa kapahamakan. Handa kaming ibigay Ang lahat para sa inyo. Susunod kami sa inyo. Tatlong pamilya totoo nang humingi sa binata? Ang tatlong ito, parang bumalik sa pagkabata. Humingi pa sa isang manluloko. Kung kumalat ang balita, ang pangalan ng mga mayayaman ay mapapahiya dahil sa kanila. Kanina sa bahay Luna, sinasabi nilang desidido na si Gino. Ngayon, sila mismo ang lumapit. Walang hiya talaga. Ginong Luntian, si Manuel ay nagkasala sa inyo. Alam kong dapat ako'y maparusahan. Pakiconsider na maluba ang sakit ng aking ina. Bigyan niyo po ang pamilya Luna ng pagkakataong magbago. Tiwala ako sa inyo. Magpatawad po kayo. Iligtas niyo po kami. Ngayon lang nagsisisi si Don Manuel. Sayang, huli na.
Don Manuel, dati ay bulag. Bakit ngayon ka nagpapakaawa? Pinagulo mo si Gino. Pinatay niyo ang sarili niyong daan. Umalis na kayo! Ginong Luntian, si Manuel, maghihintay ako dito hanggang kayo'y magpatawad. Lunatic, lahat sila. Ang yabang nila. Naniniwala sa manloloko. Anong nangyari sa mundo? Bobong-bobo. Di nila makita ang panlilinlang. Ginoong Luntian, natamali kami. Nakalimutan namin ang utang na loob. Hindi namin nakilala ang Diyos. Pakiconsider po kay Don Alfredo. Iligtas po ang pamilya Flores. Bakit? Naging ganyan ka? Antonio, may mukha ka pang tanong. Sinabi ko na, ikaw ang may kasalanan. Walang kwentang sinasabi mo. Dapat tapos na ang 10 taon at kilala na ang pamilya Flores ni Gino. At maging maunlad na ang pamilya Flores. Ikaw may kasalanan. Sa kaarawan, pinipilit mo ako at binabastos ako. Kaya sinira ni tatay ang rebulto at naghirap ang pamilya Flores. May sakit man ako, lumuhod ako sa bahay Luna. Ikaw, pinasara mo ang pinto at hindi ako pinansin. Binigyan kita ng tulong at itinuring kang kaibigan. Nang gamitin mo na ako, tinapon mo na ako. Kaya ako naging parang multo. Miguel, mukhang nalilito ka na at nagsasalita ng walang kwenta. Mapanlin lang si Mateo. Pinag-isipan lang niya ang kwento para lukohin kayo. Huwag mong ibigay ang kasalanan ng pamilya Flores sa akin. Hindi ko tulungan ang pamilya Flores dahil si Marian, ang babaeng yon, ay hindi marunong tumanggap. Ikaw! Hindi ka pa rin naniniwala? Antonio Luna, may karma ka. Ang pamilya Luna ay maghihirap din. Bakit bumukas ang pinto? Wala na akong pakialam sa pamilya Flores. Miguel, umalis! Ginong Luntiang, para kay Don Alfredo, para sa pamilyang Flores, tulong po sa amin. Ang pamana ng Flores, hindi dapat mawala sa akin. Marian, ikaw ay Flores din. Pinagkasundo ka ni Don Alfredo kay Ginoong Luntian para protektahan ang Flores. Hindi para ngayon. Tingnan lang mamatay ang Flores. Gusto mo bang talikuran at manood lang na mamatay kami? Gino, lalabas po ako para linawin sa kanya. Pumunta ka kung gusto. Ikaw amot pa siya. Marian, alam ko, kami ay magkapatid. Hindi mo kami pababayaan. Magmakaawa ka kay Gino para tulungan niya ang pamilya Flores. Miguel, hanggang ngayon, nagagalit ka pa rin, pero hindi sa sarili. Marian, noong kasi, niloko ako ni Antonio. Wala nang kailangan sabihin. Teo Carlos, nung binali ang kasal, ikaw ang nagudyo. Nung sinira ang rebulto, ikaw ang masaya. Na yung bumalik na ang karma, ikaw pa ang pinakawalang sala. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi mo alam ang pagkakamali. Alam mo lang ang takot. Marian Flores, traidor ka! Sumipsip ka sa labas. Pinakain ka ng Flores. Binigyan ng luho. Ganito mo ba kami babayaran? Gusto mong mamatay lahat ng Flores para lang masaya ka? Nasasabi ka ba kay Don Alfredo? Simula nung lumabas ako, wala na akong koneksyon sa Flores. Para sa inyo, walang bisita si Gino ngayon. Umuwi na po kayo.
Gusto mong umalis? Marian, pinaniwala ka talaga ng manghuhula na to. Pupuntahan ko siya at tingnan kung ano ang kanyang gagawin. Antonio, bitawan mo ko. Impossible. Mateo, kailangan kitang tulungan ako! Ano to? Mateo, buksan mo! Bakit hindi mo ko pinapansin? Pinatay mo tatay ko! Sinira mo pamilya Flores! Gusto mo ring patayin ako ngayon? Mateo, hindi mo ako tinulungan! Ikaw ay walang puso! Mapagpanggap! Killer ka! Miguel, tumahimik ka! Huwag mong siraan si Gino! Siran? Nasaan siya? Nasira ang pamilya! Hindi siya isang tagapag-alaga. Isa siyang demonyo! Pinagsipsip niyang swerte ng Flores! Kidlat mula sa langit! Parusa ng langit! Ginong Lunsyan, pakalma po. Hindi po namin intensyon makasakit. Ang tatlong pamilyang dating mataas, ngayon ay ganito. O baka si Mateo may kapangyarihan talaga? Parang kapangyarihan ito. Ang pamilya Luna. Ano bang nagawa namin dati? Umuwi na po kayo. Walang tatanggapin na yun. Kung mapupumilit pa, baka kayo ang masira. Senyorita Flores, pakiusap po. Ipahabot nyo. Handa kaming bayaran kahit ano. Sana makita lang siya. Senyorita Flores, kami rin ay gusto lang makita siya. Taos-puso kaming humihingi. Nabigyan kami ng pagkakataon. Desisyon na po ni Gino. Umuwi na po kayo. Senyorita Flores, hindi ba utang na loob din ng Flores? Bakit ikaw lang naiwan sa tabi niya? Bakit ikaw ang nasa tabi ni Gino? Nasa tabi ni Gino ako. Dahil pinaniniwalaan ko siya. Iginagalang ko siya. Walang pag-aalinlangan. Isabel, naniniwala ka sa kanya? Iginagalang siya? Katawa-tawa. Ang kasunduan ninyo ay pinunit na ni Tio Carlos. Pinipilit mo pa ring manatili, parang walang pangalan na katulong. Nasaan ang dangal mo bilang senyorita? Kailangan mo talaga ng lalaki. Antonio, ikaw! Imposible! Bakit hindi ako makasalita? Antonio, anong nangyari? Gino ay tahimik. Hindi pinapayagan ng ingay. Ako'y utusan. Kayo'y ipapalabas dito. Walang kwenta ka, matanda. May lakas ka ba akong kontrolin? Walang utang na loob! Gusto mong sirain ang pamilya Luna? Agad na lumuhod! Gobernador! Gobernador, bakit po kayo tinatawag na utusan? Ang gobernador ay utusan ni Ginoong Luntian? Gobernador! Paano? Gobernador, paano siya alipin ni Mateo? Imposible. Matandang to, siguradong ngilin lang din. Ano ang binigay ni Mateo sa kanila? Hindi mahilig si Gino sa ingay. Mga Gino, umalis na po kayo. Mali! Lahat ay mali! Gobernador, pakiusap, ipagbigay alam niyo po kay Gino. Handa kong ibigay ang lahat ng ari-arian, pakiusap. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ang kalooban ni Gino ay hindi mo dapat panghulaan. Umalis na kayo! Nawala na ang pagkakataon. Walang silbi ang pilit. Sayang ang napakalaking pagkakataon. Ako ang bulag. Ako ang may kasalanan. Nagalit ako kay Gino. Pinutol ko ang kinabukasan ng Luna at ang buhay ng aking ina. Bakit? Bakit kailangan natin yumuko sa mapanlinlang na manghuhula? Hindi ako sumasang-ayon. Ginong Luntien, alam ko na, walang saysay ang aking salita. Ang pamilya Luna ay may malaking kasalanan. Hindi ko hinihiling ang iyong patawad.
Ako'y alis sa Pamilya Luna itatapon ang lahat, handang maglingkod kay Gino. Bilang alipin, walang pagalindangan. Ang salita ko ay totoo, hindi para ipagtaguyod ang Luna. Sadyang hanga ako sa integridad ni Gino. Handang sumunod. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkataon. Nalulod kayo lahat! Maging alipin. Senyorita Luna, alam mo bang sinasabi mo? Alam ko, Gobernador ay alipin ni Gino. Senyorita Flores ay nag-anul. Dapat din ako bilang katulong manatili kay Gino. Ako si Isabel, maging alipin. Isabel, nalunod ka ba? Maging aliping? Nasaan ang tangal ng Pamilya Luna? Dangal? Itay, tingnan ang kapalaran ng Flores. Mas mahal ang dangal o ang buhay ng Pamilya Luna. Umusbong ang gulo sa Luna. Si Senyorita Luna ay handang isugal. Magpakita ng katapatan. Huwag abalahin si Gino. Ginong Luntian, Gobernador, Senyorita Flores, handa na ang gintong rebulto. Ang puso ko ay tapat. Ako si Isabel, handang maging alipin ni Gino. Bigyan ng buhay ang Pamilya Luna. Gino, may kasalanan ng Luna, pero ang determinasyon ni Binibini ay may katotohanan. Alam mo ba, walang kwenta kay Gino. Lalo na ang mahina ang loob. Ang ginagawa mo para sa Luna o para sa sarili. Una para sa Luna. Ngunit kung manatili sa tabi ni Gino, iyon ang pinakamalaking biyaya. Gino, nagkamali ang Luna. Pamilya Luna handang. Ibigay ang lahat ng ari-arian mula ngayon. Ang lahat ng Luna ay pag-aari ni Gino. Humihiling ng awa. Iligtas ang Luna. Iligtas ang aking ina. Ama? Ipapamigay mo ang Pamilya Luna sa manghuhula? Bakit? Anak na walang galang. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Pinapahamak mo ba si Gino? Pamilya Luna. Hindi ngayon! Akong magsasalita! Siya ang sumira sa aming pangalan! Ama! Ako at Lolo, nang siya'y pinahiya kami, hindi mo kami ipinagtanggol. Ngayon, ipapamigay mo pa ang aming mana. Bakit? Ako ang susunod na don ng Luna. Walang karapatan ipamigay sa manghuhula. Antonio, tumahimik ka! Humingi ng tawad kay Gino! Humingi ng tawad. Isabel, naglalaho na rin ang utak mo. Lahat tayo ay baliw na! Anong pampasindak niya sa inyo? Anak na walang galang, huwag mo insultuhin si Gino. Humalukip-kip ka. Ama, hindi ko hahayaan ipamigay ang Luna. Hindi papayag si Lolo. Kalimutan mo na yan. Mateo, labas ka. Patayin mo ako kung may lakas. Gusto mo ang Luna? Tapakan mo muna ang aking katawan. Walang utak! Ang Pamilya Luna, hindi ikaw ang magdedesisyon! Lolo. Ginoong Luntian, si Manuel po. Malabo ang aking mata. Hindi nakilala ang Diyos. Pinabayaan ang apo na magsalita. Mangyaring Gino magpatawad. Tanggapin ang Luna. Ako ang humihingi ng tawad. Ako, nagpapatawad. Nabuwak ang gintong rebulto, nasira ang pagsamba, nabara ang aking daan, patuwo sa langit. Isa na lang ang kulang. Kung tapat ang pagsamba, maring mabawi ang nawala at makalaya, at saka handa na ang gintong rebulto. Papasukin siya. Senyorita Luna, pumasok ka na. Salamat, Gino. Salamat, Gobernador. Isabel Luna nagmamano, Ginoong Luntian.
Ang sinabi mo sa labas, nais maging alipin at maglingkod. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Handa akong maging alipin at maglingkod sa inyo. Seryoso ka? Handa kang talikuran ng pagiging senyorita at maging masunurin at sundin ang utos, walang pagsisisi? Mapaligid kay Gino at makinig sa aral ay biyaya para kay Isabel. Sa nakaraan, nagkasala ang pamilya Luna. Isabel ay handang pabayaran ng kasalanan. Tumayo ka. Hati mo ako. Gino, tinanggap niyo po ako? Gino. Sa huli, nanguna pa rin ang Luna. Si Binibini Luna ay talagang buong tapang. Naiwan pa rin kami ng kaunti. Ang pagdating ninyo ay malaking karangalan ng Luna. Mula ngayon, ang pamilya Luna ay maglilingkod ng buong puso. Magandang araw, Ginoong Luntian. Yulit-yulit kayong nagpakita. May kaunting katapatan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Andres. Ang bagay na ito ay bigay ni Gino, mayroon itong kapangyarihang linisin ang puso. Sana ninyong tatlong pamilya gumawa ng kabutihan, magtulungan, mag-ipon ng kabutihan. Ang masamang kapalaran ay unti-unting mawawala. Salamat, Gino. Hindi namin sasayangin ang biyayang ito. Umalis na kayo. Gino, magpasok po. Ang pamilya Luna ay naging maswerte dahil sa problema. Sino ang mag-aakala na ang kanyang anak ang nagpaalipin para sa pagkakataon? Wala na. Meron na tayong sagradong pouch. Umuwi na tayo para alisin ang sumpa. Alis. Pasensya sa pagod, Gino. Gusto niyo muna magpahinga? Hindi na. Hatid mo ako. Opo, Gino. Sumunod po kayo. Gino, ang aking ina. Malapit nang mawala ang guhay. Ang kaluluwa ay naglalaho. Hindi kayang gamutin ng ordinaryong manggagamot. Gino, pakiligtas po ang aking ina. Pamilya Luna handang magbayad ng kahit ano. Ginoong Luntian, dati nagkamali ang pamilya Luna. Kung mailigtas mo siya, ang aking katawan gagawin ng lahat. Gino, magpatawad po. Para magising siya, kailangang labagin ng tadhana, humiram ng buhay sa langit. Salangji. Humiram ng buhay. May tadhana, may utang na loob. Humiram ng buhay, magbabayan ng katumbas. Anong kapalit? Alahas! Ilabas lahat ng yaman ng pamilya Luna! Mundong bagay hindi maka-impluensya. Kailangan ng dugo ng kamag-anak para punan ang kakulangan. Kailangan ng buhay ng malapit na kamag-anak para punan ang kanyang kakulangan. Buhay ng kamag-anak? Mateo, alam ko namang may masamang balak ka. Ano humiro ng buhay? Anong buhay na pampukaw? Gusto mong kontrolin ang pamilya Luna at sipunin ang dugo namin. Antonio, huwag magsalita. Ang sinabi ni Gino ay katotohanan. Huwag na magsalita. Huwag mo nang sagutin si Gino. Ikaw nang bahala. Wala akong paki. Gino, sandali! Walang utak ang anak ko. Walang pinipiling salita. Hindi ito intensyon ng pamilya Luna. Ama, mapaning lang siya. Hindi niya madiligtas si Lola. Hayop ka! Huwag ka nang magsalita! Ama! Sinaktan mo ako para sa kanya? Walang kwenta ka. Walang silbi kang tao. Ako! Huwag kang mayabang! Huwag kang magmataas! Ako!
Patayin kita! Anak na walang utang na loob! Ako si Manuel, matalino ako. Bakit lumabas kang tanga? Gino, walang kwenta ang anak ko. Mula ngayon, hindi na siya tagapagmana ng pamilya Luna! Isabel! Mula ngayon, ang pamilya Luna ay sa'yo na. Asahan kang pamunuan at alagaan si Gino. Huwag sundan ang landas ng... Gino, ako si Manuel. Handang ibigay ang buhay ko. Ligtas si Ina! Pakitulungan po ang aking ina. Lahat kayo baliw! Ninanakaw niya kayo. Walang galang! Baka ang awa ng Ginoo ang kidlat para sa'yo. Marunong siyang salamangka. Natumba ang Flores, dumating siya sa Luna, ubusin ang Luna. Ikaw ang bahala. Ililigtas ko o hindi. Lolo, una, ginamit niya si Tita Isabel. Ngayon, gusto niya buhay ni tatay. Sunod na, magiging katulad ng Flores kami. Walang utak! Gino, dati, ay bulag ako. Ngayon ay nagising. Handa akong ang buong Luna sundin ka. Isabel, dahil pinili ka ng Gino, mula ngayon, ikaw na ang Don ng Luna. Si Isabel ay hindi bibiguin si Tatay at Ginoo. Magaling! Gino ang tawag! Abangan nyo, sumunod sa manghuhula ang pagbagsak nyo. Pinahiram lang ang buhay. Hindi kukunin ang buhay mo, Manuel. Piket, focus! Gamit ang buhay mo. Para kay Donya, magdadab ng set down. Ngayon, salamat sa Ginoo, niligtas niya si Ina at ang Luna. Mula ngayon, ang buong Luna ay sasambahin si Ginoong Mateo. Sa pagkita sa Ginoo, walang dapat kapabayaan kung may lumabag palalayasin. Susunod po! Tunan Luna kasama ang lahat pagpupugay. Puno! Pagpupugay, puno! Ngayong gabi, sasalakay muli ang masamang espiritu sa bahay Luna. Ang anting na ito ay magbibigay protection sa inyo. Sa gabi, huwag lumabas ng kwarto. Kung hindi, mapapasok ang masamang espiritu. Sa mababang epekto, mawawala ang katinuan. Sa malalang epekto, maaring mamatay. Buwan pamilya, Luna susunod sa utos, hindi lalabag. Pinapalabas lang na mahirap. Antonio, dapat manatili ka sa bahay ngayong gabi. Huwag lumabas. Okay. Hindi to biro. Huwag kang magpakatigas. Wala akong magagawa. Di ako lalabas. Sapat na. Anong masamang espiritu? Sa tingin ko, si Mateo Luntian ang may gawa nito.
Antonio! Buksan mo! Tulong! Nino, gusto niya akong patayin! Ang haka-haka na ito. Mateo, gusto mong gamitin ang paraang ito para kontrolin kami at sundin ka? Huwag akong lumabas. Lalabas ako. Alam ko na. Si Mateo Luntian, mapanlin lang. Mateo, nahuli na kita. Anong masamang espiritu? Walang kwenta. Labas ka. Ipakita mo ang... Antonio! Tulong! Gino! Parang ibang tao na si Gino. Papatayin niya ako. Ulit-ulit. Mateo, hindi mo ba kayang gumawa ng bagong anino? Gustong-gusto niya sumiksik kay Mateo. Paano ako hihingi ng tulong? Walang kwenta. Nandito na siya. Nandito na. Tulong! Mateo, yan lang ang kaya mo. Pinapanggap pa si Maria na multo. Sino ya? Imahinasyon lang. Mateo, pasensya na. Mateo, tulong! Tunay nga lahat ito. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako sa Kino. Sinong Luntian. Puli ulit akong sumuway. Nagduda ako sa inyo. Mapapahamak ako. Last night I snuck out. Almost died. Thanks to your amulet, I survived. Mula ngayon, si Antonio, walang ibang tanging ang Gino lamang. Patawarin ang aking pagiging hangal. Alam mo na ang mali. Tumayo ka na. Salamat sa pagpatawad. Salamat, Gino. Utang na loob ng Pamilya Luna. Malawak ang puso ng Gino. Ang problema, hindi pa natatapos. Gino, ang ibig ninyong sabihin. Ang masamang presensya lamang ay panlabas. Ang tunay na ugat ay nakaugat na sa dugo ng Pamilya Luna. Ugat ng problema? Ang ito ay pagkakamali ng nakaraan at kamalasan dulot ng maling gawain. Kung hindi aalisin sa mababang antas, ang pamilya ay babagsak. Sa pinakamalala, ang dugo ay mapuputol. Gino, pakisalba po ang Pamilya Luna. Ang Pamilya Luna, handang magbayad ng lahat. Walang silbi ang normal na paraan. Ang tanging paraan ay baguhin ang kapalaran. Ipilit na baguhin ang pagbagsak ng Pamilya Luna at muling itatag ang swerte. Ngayon, ang kamalasan ay nasa loob ni Doña Teresa. Matagal siyang may sakit. Ito ang ugat. Sa katawan ng aking ina? Kailangan kong kumilos, tanggalin ang kamalasan, at gamitin itong pagkakataon, baguhin ang kapalaran ng Luna.
mapanganib ito. Magdudulot ang pagsumpa. Kayo, dapat handa. Gino, gawin ninyo. Buong pamilya Luna, sumusunod sa inyo. Kahit anumang mangyari, kakayanin ng Luna. Mangyaring sumunod, ang buhay ng pamilya ay nasa kamay ninyo. Halika. Umurong kayo. Walang hanggan sa isang pinagulan, sumunod! Ang tadhana ay gawa ng puso. Ang swerte ay magbabago. Swerte ng lunasunod, ang utos. Baguhin ang tadhana. Magtagumpay. Ako, matagal na ba akong natutulog? Ina! Gising ka na! Mahal ko! Gising ko na! Salamat, Puno. Salamat sa buhay. Salamat, Puno! Para sa Luna, pinago ang tadhana at iniligtas ang asawa. Pinanumpa ni Vicente Pamilya Luna sa lahat ng henerasyon ay laging sasambahin ka. Kung hindi man, sumpain ng langit. Si Isabel sa ngalan ng Luna ay nanumpa na laging sasambahin ka. Ang Luna ay sa iyo, sunod sa iyong utos, hindi tatalikod. Puno. Handang mamatay para sa'yo. Laging sasambahin ka ng Luna. Ina! Gino. Doña Teresa, walang kailangan. Magpahinga ka. Ang mga salita ay naisulat. Swerte ng Luna ay konektado sa akin. Tayo na. Isabel, ng buwang ito, ang tindahan natin sa Kanluran. Ang kita ay 3 beses na... Ngayon, ang pangalan ng Pamilya Luna ay kilala na sa buong bayan. Salamat sa iyo, Gino, na binago ang kapalaran ng Pamilya Luna. Patuloy kang sumunod sa plano. Siguraduhin na maayos ang lahat. Ako na ang magsasabi kay Gino. Gino, ito ang bagong ginawang kakanin. Subukan nyo. Salamat. Maraming negosyo ang Luna. Minang Puno, ang mga bagay na ito, hindi mo kailangang... Gino, simula nang iligtas mo ang Pamilya Luna, hindi lang pasasalamat ang nararamdaman ko. Gino, hayaan niyo akong maging palagi sa tabi niyo. Hindi kita iiwan habang buhay. Binibini Luna, ang iyong damdamin ay tinatanggap ko. Gino, hindi ba ako sapat o... Hindi mo kasalanan. Ang panahon ay napakatagal. Nakita ko ang pagbabago ng mga dinastiya. Ang mundo ay nagbago. Nakita ko ang pagtanda ng mga magaganda, ang paghiwalay at kamatayan. Ilang dekada tayong magkasama. Para sa iyo, buong buhay. Para sa akin, isang sandali lang sa mahabang panahon. Wala akong pakialam! Basta ako ay nasa tabi mo. Ako ang may pakialam. Dahil nakita ko, ayokong makita. Ginoong Luntian parang ulap. Di abutin kami simpleng babae. Paano natin asahan? Manatili sa puso niya. Na makilala siya ay isang malaking biyaya. Tama? Akala ko lang. Huwag malungkot. Mula ngayon, para mayon lang tayo. Tulungan natin siya. Samahan natin siya. Mabuti din, di ba?
Ginong Luntian, ilang dekada na. Salamat sa pagpayag. Ginong Luntian, sa buhay na ito, na makilala ka. Walang pagsisisi. Hindi. Ikaw ang biyaya. Natapos na. Ang lahat. Kayo. Ina.